Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Ka Eric na ibinulgar ang mga baho talaga na tinatago ni Romualdez na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan, kung matatandaan natin, ang ginawa nga ng mga tambalslos na ito kay Ka Eric na halos pinakulong nila na walang matibay na ebidensya. Ngayon nga ay talagang nakahanap na naman ng mga ebidensya si Ka Eric na magdidiin kay Tambaloslos, Lisag Smugs at sa mga Kongreso sa mga kabalbalan na ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang bilyon-bilyon pala talaga ang pera na nawawala sa bansang Pilipinas at napupunta lamang ito sa mga Kongreso, sa mga politiko at kay Tambaloslos na ang sasabihin pa nila sa bilyon na yun ay expenses lamang nila ito. Dito nga nakapagtataka na sa bilyong expenses nila mga kaibigan ay dapat nilang itinulong na lang sa bansang Pilipinas at sa kapwa nating mga Pinoy na talagang nangangailangan ng tulong, hindi yung tinatago nila at kinakamkam. Kaya malaking pasasalamat ng maraming netizen nang napunta si Ka Eric sa Kongreso dahil nabulgar ang mga kalokohan nilang ginagawa at talagang ngayon nga ay pinipiga ni Ka Eric at hindi na tinatandaan itong si Tambaloslos hanggat hindi na paparusahan ng batas ng Pilipinas na kahit na babayaran nga nila ito ay meron pa rin matatino na mga abogado at mga judges. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Todo ang Pulburon Party. Panoorin natin si Ka Eric mga kaibigan. Indicator of failure of leadership and failure of governance under the Marcos administration, because the wielding of power and the abusive wield of power are now extended towards the cousin of the president. And we have the right to speak about that. Yeah. Ang pagtatahimik at pagwawalang kibo at pagwawalang pakialam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa abuso sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan through SMNI attack na ginagawa ni Martin Romualdez kasabwat ang CPP, NPA, NDF gamit ang NTC at ang MTRCB na sakop ng poder ng presidente. Ito ay malinaw na katanungan ngayon. Who is wielding and exercising the true power of the office of the president? Yeah. Nagtatanong kami. May todo sa party. Anong klaseng party yan? Ayun. Maka-party line na ba yan? Yan ang tinatawag na Pulburon Party. Oy! Pulburon Party. Nako, exciting to guys. Exciting tong Pulburon Party na to. Ginagamit nila as aliado, alliance. Pero ang SMNI, dahil hindi nila kaalyado, nasakyan nila ang political rivalry ng Romualdez faction versus Duterte faction. Kaya sila nagagamit nila ito para atakihin ang SMNI. Yan po ang realidad dito. Pero ang tanong, until when magbibingi-bingihan, magbulag-bulagan ang ibang media outfit that there is an apparent degree and indicator of failure of leadership and failure of governance under the Marcos administration, because the wielding of power and the abusive wield of power are now extended towards the cousin of the president. And we have the right to speak about that. Yeah. Ang pagtatahimik at pagwawalang kibo at pagwawalang pakialam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa abuso sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan through SMNI attack na ginagawa ni Martin Romualdez kasabwat ang CPP, NPA, NDF gamit ang NTC at ang MTRCB na sakop ng poder ng presidente. Ito ay malinaw na katanungan ngayon. Who is wielding and exercising the true power of the office of the president? Yeah. Nagtatanong kami. May komento dito Ka Eric. Nagtatanong lang ha? Coffee Buddy 143, binigyan ng second chance to redeem the name of their family. Ang gusto pala nilang gawin sa pagbalik sa kapangyarihan di magsilbi sa bayan,
kundi bawiin ang kanilang nakaw, yaman at higitan pa. Yun ang komento, yun ang At magtudo-tudo daw sa party. Todo-todo sa party. Anong klaseng party yan? Ayun. Maka-party line na ba yan? Yan ang tinatawag na pulveron party. Hoy! Easy. Pero ka, Eric, no, nakikita naman natin ang mga nangyayari ngayon. Especially nag-umpisa ito doon sa ating Vice President. Lahat ng mga taong nakikita natin na lumalaban sa CPP-NP-NDF, obviously, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, sino po ba ang tinatarget ng gobyerno? Yun. I mean, yung nasa loob sa gobyerno. Yung mga kaya nga, it's really against inside the government din ka, Eric. Una sa lahat, ang ating Vice President ay may nilalabanan na nariyan din sa loob ng gobyerno. Sino to? Si Franz Castro. CPP operative sa CPP. education sector. Yes. Nilalabanan Raul niya. Manuel, recruiter ng Kabataan for NPA. Yes. Arlene Brosas, recruiter ng Kabataan Kababaihan at mga kababayan papuntang NPA. Yes. At iba pang kasabwat nila. Dahil sa paglaban ni Vice President Sara Duterte, Brother Franco, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Dinurog siya. Dinurog siya, tinanggalan siya ng budget. At dahil yon ay para sa kanila, nakalaan sa kanila. Sa Ngayon, paglaban sa CPP, NPA. paglaban sa CPP-NP-NDF, ngayon, ang SMNI ay tinulungan. Kasi makikita naman natin, it's really battle of propaganda. Hindi lang propaganda, battle ng of information. Correct. kasi nakikita natin kung walang didepensa sa ating Vice President, ilang linggo ka, Eric, binabanatan nila ang ating Frank, Vice President. Isang buwan. Isang buwan na binira si Sara Duterte, Nang halos walang lahat media ng na media. nagtatanggol, walang opisyal sa gobyerno ang nagtanggol sa kanya except sa legal cooperation cluster Wala. ng NTF-ELCAC. Not even a single official of government, not even the president defended his vice president. Ayan, malinaw yan. At na-witness po ng mga Pilipino Correct. yan kung paano ino-operate ang ating Vice President sa larangan ng media. Sino po ba ang, hindi naman tayo nagyayabang ka, Eric, pero sino po ba ang dumidepensa at tumutulong para ilabas din ang side din ng ating Vice President na hindi propaganda, kundi totoong pahayag? Ang SMNI po. O ngayon nakitaan ng CPP-NP din ng SMNI, uy, parang ito ang isa sa mga tumutulong sa ating tinatarget na patanggalin. Naglagay nga sila ng impeachment na sa ating Vice President. At kung hindi na bulgar ng maaga, ilalargasan na nila ngayong January, Brother Franco. Tapos ano komento ng presidente natin? Wag naman sana. Huwag naman sana. Yun lang. Kaya, Yun lang. importante, napakahalaga ng pahayag. Like for example, sa komento ng ating Pangulo. Good. Actually, nakapagpahayag nga ang Pangulo sa Japan, nangyaring earthquake sa Japan, na handang magpaabot ng tulong sa mga, pero so far walang apektadong Pilipino, pero nagpahayag siya ng kanyang salita na handang tumulong. Which is very good for international and diplomatic relations. Yes. Pero sana mas decisive and urgent action dito sa nangyayaring mga Correct. krisis sa Panay Sa loob. Island. Yan. At ang Dito. kaguluhan sa politika at ang pag-abuso sa poder ng mga agencies of government sa panunulsol Kasi- ng kanyang pinsan, dapat makialam na siya. Kasi ka, Eric, ito iilan sa mga messages ng ating mga kababayan. Bakit po mas concerned pa po ang ating pamahalaan sa Japan? Dito po sa ating problema sa loob ng bansa ay mabibigat ang kinakaharap ng ating mga kababayan. Tama. Yun lang po ang iilan sa mga hinaing. Tayo dito ka, Eric, nagbibigay lang din tayo ng komento. Siyempre, nagpapaabot tayo ng mga hinaing ng ating mga kababayan dahil importante na malaman ng ating mga naglilingkod dyan sa Senate, sa mababang kapulungan, na malaman nila kung ano yung pulso ng bayan. Dahil marami dyan, sa sobrang busy, hindi nila nalalaman kung ano ba ang totoong buhay sa laylayan. Yan. Tama. At dito, abang inaantay natin, Brother Franco, ang ating magiging guest. At maybe kung nasa Zoom na siya, pwede na po nating ma-introduce. Pero habang wala Pero wala pa ka, Eric. may tanong ako kay Miss Ina. Miss Ina, bago ang dugtong doon sa opinion ni Brother Franco. Sa tingin mo bilang isang kabataang mamamahayag, gaano kahalaga na ang pagrespeto sa mga karapatan sa malayang pagsasalita at malayang pagpahayag bilang isang media practitioner, ano man ang opinyon na lumalabas, kaaya-aya o katanggap-tanggap man sa mga opisyal ng gobyerno from the president down the line,
ay kailangan nirerespeto ito at hindi ito maging tungtungan para magbusal at apakan ang mga institusyon of democracy like media. Yes. Eric, napakahalaga. Hindi ba yan ang puso ng demokrasya? Ang kalayaan. At kasama dyan, yung kalayaan sa pamamahayag. At tayo dito, no, bilang mga mamamahayag, napaka-particular kasi ng ating mission dito. Hindi tayo yung basta meron tayong makukuha. Ang mission po dito ay for nation building. Yun. At kaakibat po niyan, yung pagbibigay po ng realidad, kasama dyan minsan ang pagpupuna sa ating pamahalaan. Hindi para po masira ang ating pamahalaan. Yes. Kundi mamulat din po kayo, mapaabot sa inyo ang hinaing ng ating mga kababayan. Yes. Pero kung halimbawa, ang simpleng pagtatanong, ano bang mapapala natin sa pagtatanong natin ka, Eric? Minsan naisip ko yun na biglang gaganunin tayo na hindi ba mas pinapalakas natin na mabibigyan kayo ng pagkakataon na linawin dahil hindi lang po yan dito nanggaling sa SMNI dahil nga may nagpadala sa'yo ka, Eric, diba? 2 beses pa nga eh. Ibig sabihin, yan din po ang nakikita, no? Yan din po ang tanong ng ating mga kabayan kahit po tingnan nyo sa social media. Actually, higit pa doon. Ang hinihingi nila, resibo Yes. ng inyo pong paggastos dyan sa Kongreso. Eh. Pero Kasi bakit? constitutional Duty obligation na accountability po yan. Nakasaad sa konstitusyon yan, Article 6. Kung gusto nyo tapos agad ng problema, ilabas lang ninyo. Eh di tatahimik po tayo. Papurihin pa po namin kayo. Yan po ang mga lingkod bayan, di ba? Tulad sa US, di ba? Quarterly ata, nilalabas sila kung paano nila ginastos until dala centavo, no? Ng paano nila ginastos ang pera ng ating mga, ang pera ng bayan. So bakit po ganito ang nangyayari? And ang binabalikan kasi nilang issue ka, Eric, ang sinasabi nila, hindi daw to threat to press freedom, kundi daw nagpapalaganap tayo ng fake news. Ng fake news. Ay, hindi nga po. Wrong. Nagtatanong nga po kami. Kung meron naging pagkakamali dun sa proseso, which is na-explain na yung ka, Eric, ano ba naman yung sabihin natin, ay, meron po kaming paglilinaw na gagawin dito. Nilabas nyo na po, ayun. Kaso nanganak pa siya iba pong problema. Nasa na po ang higit 2 billion na iwan na traveling fund ninyo dyan sa Kongreso. So ito po yung bilang bahagi ng pagbibigay serbisyo natin dito sa ating makabayan ay yung talagang pagbibigay po sa inyo ng pagkakataon. Hindi po para busalan ang mga mamamahayag. Diba? Dapat nga suportahan. Diba? I remember, no, merong instance lang na isang broadcaster, di ko na naman napapangalanan, sabi sa kanyang experience nung meron siyang nasabing hindi maganda on air, years ago pa ito, nagkataon na tumawag, ay nakikinig sa kanya, yung tao nga na nasabihan niya ng masama, tumawagan right away, on air, na-correct niya. Tapos ang problema, mas napaganda pa ang kanilang relasyon. Eh kung gano'n na lang ginawa sa atin dito kay Eric, tumawag po kayo dito, i-correct niyo po kami on air. Or, ibigyan po kayo ng pagkakataon. Kung agrabyado sila at tingin na nag-abuso ang komentary natin, the arbitrator dyan should be the court. Yes. They could have filed cases against ka Eric and the anchors and the editors and officers of the SMNI, but not to attack the entire organization and deprive a legitimately established media entity of the legally founded franchise na ibinigay ng Kongreso. Tsaka Eric, of all the issues, bakit itong kay Speaker Martin Romualdez lang ang pumitik itong Kongreso? Yes. Sa lahat ng issue, sa lahat ng mga pinuna natin dito, hindi naman sila ni tayo tinatawag. Bakit itong issue dito sa tatlong urban operative na CPP and PNP, hindi kayo umimik? Sana pinatawag nyo din tayo dito, di ba? Mas minimay natin ang issue. Correct. Eh, di ba, sabi nga, di ba, pag kayo government official, huwag kayong balat sibuyas. At katungkulan ninyo at obligasyon sa taong bayan na magpaliwanag. Kaya ang punto namin dito, hindi po kami nagpalaganap ng fake news. In fact, hindi lang tumugma ang datos ng pagtatanong, pero tumutugma sa katotohanan ang aming tinanong. Bakit? Kasi 1.8 billion lang ang tinanong. Kung totoo na may ganitong travel fund expenses. Pero galit, parang sakit na sakit sila napanood. Tihiri, parang grabe galit yung... na galit si Suarez, parang magurumintado siya. Sinek in contempt talaga kayo. Ang problema nyo, ngayon ang tinatanong sa inyo, tama pala all along ang SMNI at sila ka Eric, Miss Ina, Brother Franco at si Ma'am Lorraine at ang laban kasamang bayan at pati ang source sa pagtatanong sapagkat ang hindi may paliwanag ngayon. Yung essence ng tanong. Saan napunta? Yes. Ang 2 billion na naiwan pa kasi ang inyong nireport doon sa hearing was only around 41 million. Yes. Ang travel expenses na nagastos nyo. Ngayon, nang magpasok ang buwan ng Disyembre, may naiwan pang 2 billion and 20 million. Ang tanong ng mamamayan, ibinalik ba ninyo ito o hindi? Yan ang magandang. Ang malamang sa aming opinion, hindi nyo binalik. Ngayon, kung hindi nyo binalik, saan ito? Paano ginastos? Kasi ito ay line item budget
specifically appropriated for travel. Ito ngayon ang tinatanong ng mamamayan sa gitna ng krisis Yes. at mga paghamon sa kakulangan ng pondo at serbisyo sa gobyerno papunta sa ordinaryong mamamayan at mga mahihirap, bakit kayo nagwawaldas Yes. ng 2 billion na pondo na pwede namang ibinalik at ginamit para sa paghahanda sa epekto ng El Nino o ano pa mang mga tulong para sa mga pag-phase out or modernization ng jeepney, including ang inyong mga pagpasa ng budget o barangay development program. So all along, hindi po kami nagpepedol o nagpapalaganap ng fake news. Kami po ay legitimately nagtanong, hindi lang tumugma sa inyong datos ang pagtatanong, pero tumugma sa katotohanan Yes. ang linya ng pagtatanong dahil may pundo kayong dapat ipaliwanag na mahigit pa 2 billion Yes. na travel expenses. Derek, walas na lang. Walang mali doon sa pagtatanong. Di ba, nagkamali man ng figures, pero yung essence po ng tanong doon, nasaan po yung pondong iyon? At kaugnay na rito ka, Eric, na pag-uusapan natin press freedom at freedom of expression dahil kung ang issue sa SMNA, di ba, itong prangkisa, gusto nilang tanggalin. Ito din, ito extended din sa online dahil sunod-sunod din ang pag-take down ng mga pages. Actually, before Isa pa pa yung yun. prangkisa natin, even ang Facebook, ang official social media account, si Pastor ng SMNI and even Dr. Loring Badet, iba pa na sinasabing At ang mga Kasamang Bayan. pumupuna sa administrasyon na to ay tila napapatahimik at ganun-ganun lang at hindi rin dumadaan, diba, sa proseso. Kaya iniisip namin, hinahayaan lang din to ng ating pamahalaan na legitimate media organization ito at tila tahimik din sila. Yes, agree. Yes, pero matindigan ka, Eric, no? Yung in spite sa 39 million lang ang nagastos. Nag-request pa sila for this year 2024 ng 1.3 1.3 billion. That means 1 billion and 300 million. Ganong kalaki. For Tapos, 2024. At approved na ito, napirmahan na. di ba? Tapos 39 Travel. million lang ang nagastos. Hindi Oo. pa sapat na basihan So na yun. saan na pupunta? Kung ako tatanungin yan, Brother Franco, parang sinasadyang palakihin ang travel fund expenses ng lower house or the House of Representatives para maging savings. At Savings. kanilang katay-katayin at partidahin pagdating ng Disyembre. Ano ba nangyari pag may savings ka, Laki Eric? naman ang savings Ang nila. nangyayari pag may savings sana, ang logical decision, ibabalik mo sa National Treasury. And then gagamitin siya as savings ng buong gobyerno para i-allocate doon sa iba pang mga hindi napunduan na projects na very vital for public interest. Yes. Pero pag savings na hindi binabalik, ito yung tinatawag na kinakatay, Brother Frank. Yes. Pag sinabing kinakatay, pinaparti-partida para magsilbing bonus which are illegal. Hindi yan allowed sa law, sa batas. At sinabi na yan na kung travel expenses yan, edi para magamit nila. Nag-travel nga papuntang Dubai, South Korea, Japan. At mabuti hindi kayo inabot ng lindol doon. Pero ka, Eric, hindi mo mauubos Happy yung New Year, ganong kalaki ka, Eric. ng 2 billion and 20 million. Billion? Pero yun nga ang isa sa mga bagay na talaga naman, wag naman po tayong ganyan na talaga naman lantaran. Kasi for example, alam naman po natin na yun lang ang ating nagamit, 39 million. Parang nahiya lang ng bahagya ko, Eric. Nahiya ng konti kaya binawasan. Ako sabi nga Ng ni 1.3. House Secretary General Velasco, sabi niya kay Eric, kung nagtanong lang sana kayo sa amin, we could have provided you the information. Ang sagot ko sa kanya, sir, you could have also corrected us and you could have also informed the public through our program bakit kailangan Yes. magkaroon dito ng hearing para atakihin ang franchise. At busalan ka At dito. saka isa sa dahilan niya dito ka, Eric, yung nagkaroon ng hearing. Dapat pumunta kayo sa amin. sabi niya, Nagpaliwan, itanong niyo. Ganun po ba ang trabaho ng isang journalist? Kada magtatanong, lahat na sasabihin dito, kailangan magpaalam sa inyo? hindi kaya dapat, Isa Frank? isa sa bagay na pinirmahan nila bilang isang public official ay wag po tayong maging balat sibuyas. Yan. Kung balat sibuyas po kayo, ay umalis po kayo sa pwesto ninyo dahil hindi po nararapat ang mga Yes. taong ang mga government official na balat sibuyas. Correct, Frank. At kahit pinagtatanong o wala, mga kababayan, tungkulin at mandato at obligasyon Yes, also that. nilang mag-report sa public. Oo, Kahit ilabas na lang pinagtanong o kasi ang wala. resibo. Yung Article sabi. 6 ng Konstitusyon, Congress at the end of the year shall report all its expenditures to the public. And it shall publish and report to the people kung saan napupunta ang mga gastos nila. Nakalagay po yan sa powers and responsibilities of Congress.
under Article 6 of the Constitution. So klaro po yun. Mga kababayan, magtanong man kami o hindi, lumapit kami o hindi, may tungkulin silang magpaliwanag at magbigay ng tamang impormasyon. Ito yung binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte, buksan yung libro nyo. Ipakita ang resibo Yun. at maging transparent po kayo. Dito po nagsimula ang lahat. O bakit ngayon gumalaw ang NTC? Bakit gumalaw ang MTRCB, Brother Franco? At ang paggalaw nila, batay sa pagmamaktol at paghuhuramentado ng ilang abusadong politikong kongresman na kaalyado ni Martin Romualdez at ng Communist Party of the Philippines sa loob ng Kongreso, at kanilang inatake ang isang media outlet na ang layunin ay panindigan ang tinatawag na accountability and transparency in public office among public officials, particularly those involving public expenditures. Agree. Yan ka, Eric. Kaya ngayon ay makikita natin kung anong mangyayari sa hearing ng NTC. Ngayong araw yan, Prod, di ba? Yes. Umaga yata ngayong araw. I don't know, it's already pero ongoing ngayon, na yata. gaganapin yan. At sana ay maayos at hindi na mukhang, alam mo, nasasaktan kasi ang mga Pilipino pag ganito ang nangyayari sa kanilang bansa. Tama. Kasi nung nakaraang administration, nakikita na natin na okay, unti-unti na umaayos, especially pagdating sa kriminalidad, ang droga ay nawala unti-unti, ang kulungan, ang piitan, ang no believe in prison ay nawala na, ang droga tinanggal lahat ng kubol. Ngayon po ay kayo na po bahala kung puntahan niyo po ang bilibid niya para ma-witness niyo po. Bumalik yung negosyo sa loob ng Ako hindi bilibid. ako magsasalita, pero maganda dati kasi ka, Eric, dahil tayo mismo labas-pasok tayo doon at inire-report natin mismo. Ngayon po, try po natin kung kaya pa po natin yan para malaman taong bayan. Tapos yung kriminalidad ka, Eric, di ba? Pero ito lang yung iilan sa mga bagay na talaga naman binibigyan din ng SMNI. Kaya dito sa SMNI ka, Eric, wala naman tayong itinatago dito. Hindi rin tayo nagpapabayad. Ayun yung isa sa pinagmamalaki natin. Klaro yun. Kaya wala tayong kabayaran or what do you call that, Eric? Yung utang na loob. Walang utang na loob na nakatali sa interes ng isang politiko, negosyante o oligarko. Pag sinasabi nyo bakit nandyan si former President Rodrigo Duterte sa inyo, sapagkat po siya ay hinahanap ng taong bayan. And he deserves to be heard by the people because makabuluhan po ang kanya mga binabanggit sa kabubuti ng pangsiguridad ng bansa at kabutihan ng ating pamamahala. Hindi po yun dahil siya ay or may utang na loob ang SMNI o si pastor sa kanya. Yun po ay tamang pakikipag-partner sa isang makabuluhang programa na ang kabutihan ng pamahalaan at ng mamamayan ang kanyang pinanindigan. Lalo na ang kanyang paglaban sa korupsyon, paglaban sa mga abusado sa gobyerno at ang paglaban sa communist insurgency terrorism ng CPP, NPA, NDF. Walang mali po na nakikita kami dyan. Kaisa tayo ng bawat Pilipino noong campaign period. Kaya naman nakikita na, uy, bakit full support ang SMNI sa ating Pangulo, ganyan-ganyan. Kami po ay tumutulong, especially nangyaring debate, presidential debate. Open to all yun by the way, hindi po para kay Pangulong Bongbong. Pero ang nangyari nga nun ka, Eric, di ba? O sige, umokay. Sige, dadalo daw ang mga dapat pupunta doon. Pero nung nagkaroon na ng debate, umatras sila. Nag-atrasan yung iba. For them to think na kung ano mangyayari sa SMNI, ganyan-ganyan. Pero patuloy. Ganun tayo, wala tayong pinapanigan. Andyan, umaten ng ating Pangulo. Hindi po namin kasalanan yun na umaten po siya. Sa kanyang spotlight. Yeah. Sa kanya napunta talaga ang para makita ng taong bayan. At ang aming pagtulong doon ay walang hinihiling kapalit. Hindi singkong duling po. Wala pong binigay. Hindi po humingi ang SMNI. Malinaw po yan. At malinaw po na hindi po yun exclusive para sa kanya. Kahit world-class ang datingan ng SMNI presidential debate, wala po kaming hiningi ni singkong duling. Yun po ay aming pagmamahal sa bayan. At kung ang pumunta doon, Brother Franco, Miss Ina, si Ping Lacson, si Leni Robredo, the same courtesy, the same respect, and the same accommodation will be afforded to them. Not because nag-Marcos kami. No. May preference kami sa pagboto, pero kapag dumating or kung dumating man doon ang iba pang presidential candidates, Isko Moreno, Manny Pacquiao, the same courtesy, respect, and professional conduct of accommodation will be provided to them. Imbitado sila ka, Eric. Yes. Kaso lang the day before, Nag-atras sila. umukay sila, di ba? The day before that presidential debate,
nag-atrasan sila. Kasi daw, sabotahe. no need na pumunta sa isang gathering na ang crowd daw ay karamihan mga makamarcos. Ang sagot sa kanila ng SMNI, this is not about the audience only at the venue, but for the Filipino people. And actually, kung matapang sila, di ba, dapat nga pumunta kayo dun sa lugar kung saan hindi kayo popular para i-win sila. Tama. And to be fair, umatin din noon yung mga least known na mga nakilala sila. Si Leo Didi Guzman. Leo Didi Guzman, di ba? Maganda ang po ang pagtrato sa kanila. Norberto Gonzales. Doon nakilala rin sila. Sayang yung platform na yung time niya sana. Yun yung ilan lang. Pero yun nga, sinabi natin, kaisa tayo ng ating mga kababayan noon. Diba? Especially, ang mga naging payag ng ating Pangulo is really anti-insurgency, at anti-corruption, ipagpapatuloy ang mga programa, build, na nandyan pa rin. Tapos marami pang iba na isa sa ating hinangaan talaga. Yes. Yan ang iilan sa mga bagay. Siyempre, kung ganyan ang direksyon ng ating leader, ay talaga naman, ba't di mo susuportahan, di ba? Ipagpapatuloy ang ginawang achievements ng ating nakaraang Pangulo. Isa yan sa binitawan. Especially yung isa sa mga milestone ng ating former president is really drugs. War on drugs. Yan po, Pangulong Bongbong Marcos, war on drugs po. Ano yun? Ang isa sa naging success ng ating former president. Ano na pala mukha ng war on drugs ngayon? War on drugs. Siguro mag-research ka na ulit, Franco, kamusta ng war on drugs natin? Dati busy ako noon dahil araw-araw ka, Eric, araw-araw ako noon na lumalabas at talaga namang may hinahunting. May war on drugs ba ngayon? Alam mo daw, Franco? Yan nga. Nagtatanong tayo. Tatanong lang. May war on drugs ba ngayon? Ayos nitong si Ka-Eric talaga no? O nga naman, tama yung tanong ni Ka-Eric. Meron ba tayong war on drugs ngayon? Kasi sa totoo lang guys, parang wala eh. Di ba? Kasi kung meron tayong war on drugs mga kaibigan, baka pati si Kuting hinuli na. Ay, nako. Ano to, comedy? Minsan nakakatawa na lang talaga no? Sabi nga nila, itawa na lang daw natin para hindi daw tayo ma-stress. Kasi sa totoo lang guys, nakaka-stress na talaga. Di ba? Na-stress din kayo mga kaibigan. Na-stress din kayo. Di sa totoo lang mga kaibigan. Di ba? Siyempre, sino ba namang may gusto, di ba, na ang Pilipinas po. Napakaganda ng Pilipinas tapos sisirain lang nila. Uubusin lang nila yung kayamanan natin. Para sa mga sarili nila. Oo, party on drugs. Party nga daw, tuloy-tuloy. Todo-todo nga daw yung party. Oo, parang ganon. Parang welcome nga, no? Ay, nako. Kaya nagtatanong si Ka-Eric kung meron bang war on drugs ngayon wala. Hello, Fes, Dela Maligad. Hindi po, parang matagal lang walang war on drugs ngayon. Hindi mabanggit sa SONA. Walang war on drugs. Polvoron party all the time. Ayan, na-stress ako sa administrasyon ni Bongit. Nakaka-stress no? Pedro Hill, di lang stress, sir. Nakakabaliw pa sa dami ng magnanakaw sa gobyerno. Oo, dami magnanakaw ngayon. Parang, ewan ko Puro lang sila puro lang Puro lang salita, wala namang Sabi ni Amy Marcos, meron daw siyang MOOE. Asan nga? Senator Amy Marcos, ate, super ate, ipakita mo yung MOOE mo kasi sabi mo meron kang MOOE. Kailan mo ipapakita yan? Magnanakaw party, travel, administration, grabe. War on critic bloggers, Pedro Hill. Oo, pati mga vloggers ngayon nag-away-away, ba't sila nag-away-away? No? May mga pasaway din kasi mga Pese de la Maliga travels, parties, modeling, and concerts sa Malacanang plus F1 race around the world. I mean, wag tayo umasa dyan, Russian.
Good day, Idol Foodinet at sa lahat, Eddie Miguel. Hello, Cora Salcedo, Labrador. Pedro Hill, si Aimee ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hello, Nena Valdez. Kung ako kay Aimee, bumigay na siya. Di ba? Kung may alam si Aimee Marcos, sabihin na niya. Kung may alam siya dun sa video, sabihin na niya. O kaya kung hawak niya ang video, kung hawak po ni Senator Aimee Marcos yung pulboronic video, ay di ilabas niya. Kasi hindi naman siya hulihin eh. Di ba? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano ring katapang talaga itong si Ka Eric at Dr. Lauren Baduy na banatan si Lizas Mag, si Kuting ng Norte at si Tambaloslos Romualdez na ito. Dito natin mapapatunayan na kahit anong tapang pa at kahit anong gamol ng mga tambaloslos na mga pulpolitiko na ito ay hindi sila tatantanang hanggat hindi sila napaparusahan dahil malakas na ang taong bayan at hindi na sila bulag sa katotohanan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.